ba kayo?
Isang amen lang dyan mga kapatid. Tayo po ay handa na. Tuwing natin ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin niyo ako sa palakpakan mga kapatid.
Ikaw, Diyos, muli, Panginoon, hindi kami magsasawang pumigil sa bayang naawitan ka, tutugtugan ka, Panginoon. Hanggang kami, Panginoon, ay mahihinga, aming itataas, aming sisigaw, kaputihan, pag-ibig ninyo, Panginoon. At wala nang iba, O Diyos. Muli, Panginoon, sa ito namin ibinabalik at patuloy namin ibabalik, Panginoon. Ang purihan, masasalamat sa inyo, O Diyos. Ito lamang, O Panginoon, ang pinagkaisahan namin dalangin sa mga sa mga dalangin, Panginoon Jesus, ang lahat ay magsabi na, Amen. Ayan, so maamin na po ulit po ang tawag ko sa atin. Ayan, so good morning po. Ayan, and happy Sunday po sa ating lahat. It's Lord's Day today, Sunday. So alam po natin palagi na ang araw po ng linggo ay araw para sa Panginoon. And welcome, welcome, welcome po sa ating worship service. Palabang po natin ng Lord dahil nandito po tayong lahat muli, di ba? Para magsama-sama at mulihin, no, at sambahin ng Panginoon. And tunay nga sabi sa kanta, para sa iyo ang tinig, ang awit, no? So tunay na deserving ang Panginoon sa boses natin, sa mga oras natin, o maging sa mga talento natin. No, talagang deserve ng Panginoon na maalayan ng lahat ng bagay na yun. So again, welcome po and hopefully na-enjoy natin ang presence ng Panginoon ngayong umaga. Ayan, bago po tayo mag-start sa ating po mga announcements, ayan. So inaanyahan mo po ang bawat isa na tumayo. Ayan, tayo po tayong lahat. And batiin po natin ang ating mga kasama sa oras na ito. Ayan. So welcome po kayo na. Batiin sila, kamayan. Ayan, ano pa ba? Yung beso-beso. Okay. Ayan. Praise God. So, ngayon lang po na-stop, no, dahil ipag-pray po natin patuloy po na matuloy ang gawain ng Panginoon sa mga kababaihan. And every Wednesday naman po ang ating pong prayer meeting. Ayan, 7 to 9 p.m. pa din po yan. At tuwing Saturday po, Saturday school yan, na 3 to 5 p.m. So, kung may mga apo kayo, pamangkin, o kakilala, kapitbahay, no, papuntahin na lang po sila dito sa church. And kahapon nag-enjoy po yung mga bata, ma-share ko lang po. Dahil naggawa kami ng pancake, and then ang activity po nila is magde-design sila ng pancakes. So, lalagyan nila ng chocolate, ng mga leaves, gano'n. So, hindi sabi natin kahapon, hindi lang kayo basta kakain. Kasi gagawin nyo or magde-design kayo ng kakainan nyo. So, ayan. And every Saturday po ng gabi, 7 to 9 p.m. din po ang Unizon Praise and Worship Team. Ayan. Para sa mga balak na tumugtog, okay, sa Panginoon, yung boses nyo ay magamit sa Lord, ang inyong mga talento sa music. Ayan. Pwede po kayo mag-join sa amin po. And then Sunday, ito po tuwing umaga, ang Sunday service, 10 to 12 a.m. po yan. At tuwing gabi naman po ng Sunday, youth Bible study po ng 7 to 9 p.m. Ayan. So, ayan po ang ating mga regular activities. Ayan, patuloy po natin gawin ang ating best na makibahagi po tayo sa mga gawain na ito. No? Kasi naniniwala po tayo na with this, no, mapapalago po ang pananampalataya
Panginoon kapag patuloy tayong nakikibahagi sa gawain ng Diyos. Ayan. And para naman po sa ating announcements, ayan, eto po, okay? So, the spiritual vlogs, nakaraang Sunday po ito. So, ito po ay ginanap sa Jesus Our Salvation Church sa Bautista. And, ayun po, sinama din po dito yung awardee ng CNSBCS Sport Fellowship natin. Maganda pala no, andito yung, yung trophy kasi pang-4th year na po ng church na nag-champion sa volleyball, basketball, and iba po mga So, ngayong year, overall champion po ulit ang GAXI. Praise the Lord. Ayan. So, marami po mga kabataan ang umattend dito. Ayan. And ito po, Parents Day natin kasi di po natin na-celebrate yung Mother's Day, yung Father's Day, di ba? So, kaya pag sinelebrate mo natin sila, Parents Day na po yung tawag natin. So, ito po, napapili na po nung nakaraan. Ayan. So, i-announce na lang po natin ulit kung kailan po yung pinaka-specific date at kung saan. Ayan. Pero ito po ay tuloy na tuloy. Ayan. And ay natapos din po ang 44th anniversary ng GAXI noong June 12. Sino po sa inyo ang naka-attend? Ayan. So, ayan, praise the Lord. Dahil tayo po ay nakibahagi sa pag-celebrate po natin na church anniversary. Ayan. So, ayan lang po ang ating announcement sa umagang ito. And pansin po natin wala po ang ating puting pastor, Arnel Salcedo, dahil nagpaalam lang po siya nung nakaraan na siya ay magbabakasyon muna, di ba? So, ayan. Pero, still, nagpadala ang Panginoon para sa atin, di ba? Para matuloy ang gawa niya. So, andyan po ang ating puting pastor, Dennis Recera. So, mamaya po siya po ang mag-ahatid ng salita ng Panginoon. Pero, bago po yun, tayo po tayong lahat, bilang tanda po sa paggalang, sa salita ng Panginoon. Ayan. So, ito pong message natin ay matatagpuan sa Genesis 25, verse 19 to 24. Siguro po salita na lang po tayo. Ako po sa 19, kayo po sa 20, and then, ipinanganak sina Ezu at Jacob. 19, ito naman ang kasaysayan ni Isaac na anak ni Abraham. Hindi magkakaanak si Rebecca, kaya't nanalangin kay Yahweh si Isaac. Dininig naman siya at si Rebecca ay nagdiig. Kaya sabi ng ina, kung ngayon pa ay ito ang nangyayari sa akin, bakit pa ako mabubuhay? Kaya siya ay natanong kay Yahweh. 23. Ganito naman ang sagot ni Yahweh, 2 sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan, larawan ng 2 bansa na magiging magkalaban, magiging higit na malakas ang mas bata kaysa sa nauna, kaya maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. Verse 24, sabay-sabay po tayo. Dumating ang panahon at nanganak nga siya ng kapal. And purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Maaari na po tayo umupo. At ngayon naman po, ilagay po natin ang ating pong mga sarili sa tenga po sa makikinig ng salita ng Panginoon. So, tuwagin po natin ang ating pastor, si Pastor Dennis Recera. Palabang po natin ang Diyos sa buhay ng ating pastor. Okay, God is good? All the time. Well, so maraming salamat, Panginoon. Muli, nabigyan ako ng pagkakataon at makapagdala ng mensahe para sa inyo. Actually po, yung binasa natin kanina ay hindi
24, but 25, 19 to 34. Nagkulang po tayo ng 10 verses. So, anyway, ito po ay sa umpisa, alam mo na mga simpleng kwento kung paano pinanganak si Esau at si Jacob. Kilala naman po natin yung magkapatid na yun. Tambal po yun. At isipin niyo po, nung ipanganak na yun, kung pinababa natin yung ating pagbabasa, nung ipanganak po, yung dalawa niyo, si Esau ay 60 years old na. Alam mo, sa buhay natin, marami tayong ginagawang decisions. Amen po ba? At yung mga decision na yan, may pag-decision natin, hindi natin nalalaman na mayroon pa itong lasting consequences. Ano ba yun? Pag sinabi natin consequences, ano yung ginawa mo? Babalik sa iyo. So it is lasting consequences na hindi natin napapag-isipan. At yung ibang choices natin ay nag-determine kung ano ang course ng ating destiny. Saan na tayo patungo? Pag nag-decision ka ngayon na ganito, saan ba patungo yung decision natin? At katulad nga ni Esau, yung choice niya sa Genesis, sa binasa natin na Genesis 25, verse 20 to 34, ay hindi niya pinag-isipan. Kaya yung binasa natin teksto ng kwento ni Esau, dito makikita natin na si Esau sa isang pinggang pagkain, pinagpalit niya yung kanyang pagkapangalan. Hindi lang natin nabasa. Pagkain lang yun. At yung kanyang decision na yun ay nagpapakita sa atin kung paano niya napakadali na pinagpalit yung blessing ng Diyos sa kapirasong pagkain. Kadalasan sa atin ganyan. Saan? Ganda ng ginamit natin kanina para sa iyo ang awit ko, para sa iyo ang pag-ibig ko, at yung buhay ko ay para sa iyo lamang. Pero pa tayong iaawit na, I love you, Lord. Kung nakikinig kaya ang Panginoon, ano kaya sasabihin ng Panginoon sa inaawit natin? Sasabihin dito ni Lord, uwe, paano mo ba talaga ako? Uwe, ikaw ba, ako ba talaga ang unang? Alam niyo po, tulad ni Esau na sinasabi ko nga, Esau easily trained God's blessing for temporary satisfaction. Nagutom siya eh. Kasi hunter siya. Pagdating niya, nagutom na siya. Pero inabutan niya si Jacob, nagluluto. Sa tingin niya sa linuluto ni Jacob ay pinakamasarap na pagkain dahil nga sa gutom, nangingi siya si Jacob. Ito naman si Jacob, napagagulan. Hindi niya binigyan ng pagkain si Esau na walang kondisyon. Ano yung kondisyon? Okay? Bibigyan kita ng pagkain. Ipagpalit mo kung iyong pagkapanganay sa akin. So, ayon kasi sa kwento, ang panganay, hindi ko alam kung ano yung paniniwala ngayon kasi parang baliktad. Pag pala ang anak ay gampan, kung sino yung unang lumabas, yun ang panganay. Totoo po ba yun? Yun ang panganay. Yung pangalawang lumabas, bunso. So ito siya po,
nakikipagpunahan ko sa paglabas. Diyan ang nanay niya, kaya hawak-hawak niya yung paa niya ni Esau. Hindi niya binitawan yung paa ni Esau, pero nauna pa rin si Esau at kasunod na siya, kaya siya naging bunso. So, unang iniling niya ay yung pagkapangalan, yung kanyang pagkapangalan. At ngayon nga po ay aalamin natin kung ano ang 3 key lesson from this passage. To teach us not to trade our given blessing for things that have no eternal value. Huwag natin ipagpalit ang ating blessing na nagmumula sa Panginoon sa temporary blessing with no eternal value. Ano pong ibig sabihin? Ano pong mga dapat natin matutunan? Number 1, tanong nyo sa isip nyo, recognize the value of your blessing. Ito nga, sa Matthew 19-23, ayon sa kwento, si Isaac at si Rebecca ay nag-struggle, panganganak, 40 years old siya, nung magsama sila ni Rebecca, then, natuklasan nila na si Rebecca pala ay hindi makapag-anak dahil siya ay baog. Pero, ito magandang nangyari. After Isaac prayed, nung manalangin si Isaac, nabuntis si Rebecca, dalawang tao. At kung kanyang pagbubuntis, blines siya ng Panginoon na tambalan. Siya kabal si Isaac. Pero bago pa man yung panganak, sinabihan na si Rebecca ng Panginoon na yung iyong panganay na anak would serve the younger Jacob. Nakataghanan na, eto na yung nabi. Bagaman siya panganay, pero ang blessing ko ay nasa kay ako. At ito nga pong promise na ito ay nagpapakita sa atin na ang Diyos ay mayroong special plan for Jacob. Katulad natin ngayon, dati hindi naman tayo magkakakilala. Bakit ngayon magkakaharap tayo? Amen po ba? Dahil may plan ang Diyos sa atin. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, for I know the plans for you, a plan to harm you, but to prosper you. Isang plan na hindi ka ipapahama, bagpos ikaw ay magiging matagumpay. A plan to harm you, but to prosper you. Napakaraming believers ngayon. Bago pa pala tayo pinanganak, may plano na ang Diyos sa atin. Sabi ko nga lagi, ako po, hindi ko pinangarap, hindi ko plinano na tumayo sa pulpito para maghayag ng salita ng Diyos. My plan is to go abroad, mabigyan ng magandang buhay ang aking pamilya, pero hindi ako piniyagan ng Panginoon. Daming beses ako nag-attend ng abroad. Binigyan katuparan sa mga anak ko. So it is not God's plan for me to go abroad. At ito pala ang plano ng Diyos sa akin, to be a pastor. Okay, nag-aaral ako bilang pastor. And nag-aabot naman ako sa doctorate and divinity. So na po ang kailangan sa nakikita na anong leksyon, pinaka-importanteng leksyon
na makikita natin dito sa buhay ni Jacob at ni Isaac. Alam niyo po, ano sabi ng Diyos? Dalawang bata na nasa sinapupunan mo, yan ay magre-represent ng dalawang bansa. Paano ba yun? Bansa na yun. Damdaman natin na ngayon nasa crisis sa Israel. Laban tayo. Ang Israel po ay napapaligiran ng Muslim country. Pero dahil may plano siya, kay Jacob, si Jacob na later on naging Israel. Hindi natin alam kung ano ang nangyayari. Ano po, lesson, makikita natin ito. Number 1, God's blessing are intentional and valuable. Intentional pala ang biyaya ng Diyos sa atin. Hindi lang intentional, kundi mahalaga. Mahalaga. Tingnan natin si Esau ay panganay. Meron siyang birthright. Ang ibig sabihin ng birthright, he was entitled to leadership. Siya ang dapat manguna sa bansa. Ano ba ang kanyang birthright? A double portion of the inheritance. Kung ano man meron si Isaac, pagtatatluhin yung dalawang bahagi ay kay Esau. Isang bahagi lang kay Jacob. And spiritual responsibility. Si Esau dapat ang namumuno sa Israel spiritually. Alam niyo po, maraming mga mananampalataya na tulad natin na nabibigo tayo na ma-recognize at kahalaga ng ating spiritual blessing. Ano ba spiritual blessing natin? Number 1, salvation. Number 2, calling. Saan ba tayo tinatawag ng Panginoon? Tinatawag ka ba para umawit? Tinatawag ka ba para maglingkod? Tinatawag ka ba para servisyo sa Kanya? Service? Ano pa? What is your purpose? Ano ang layunin ng Diyos? Bakit ka tinawag? Gusto mo ng Diyos, tinawag ka para nakaupo lang? Hindi po. Alam ko po, lahat tayo dito ay may spiritual gift, spiritual talent. Tulad ni Mamo, spiritual talent niya, pagluto tayo. May tanghalian ba mo? Brother BJ, ganun ang calling niya. Mag-worship lead. Together with the worship team. Tayo, meron. Huwag natin sabihin na nakaupo lang tayo dyan. Tinawag tayo ng Diyos with a purpose. Kaya lang minsan tayo, pinagpapalit natin yung mahalagang bagay so walang kwentang bagay. Nung anniversary, sino ka na ng anniversary? Itasang naman. Kumpleto yung worship team. Gandang pakinggan ng kanilang harmony. Ba't ngayon asan? Ba't gitara na lang? At awitin. Doon may sumayaw. Asan sila? Ano bang mahalaga na bagay
ang pinagpalit nila sa blessing na mangaling kay Lord. Kung sa punto ito, ang Diyos ay biglang lumitaw sa atin at nagbigay ng tag-iisang milyon, talo sila. Wala sila eh. Importante po na huwag natin ipagpalit ang mga blessing na nagmumula sa Panginoon at walang bahala na natin. Pagpalit natin sa konting pleasure, pagpalit natin sa konting kaligayahan natin. Daming ganun ngayon na tinitaken for granted lang ang mga blessing ni Diyos. Amen po ba? Ano dapat natin gawin? Do not despise what God has given you. Huwag nating baliwalain kung ano ang binibigay sa atin ng Diyos. Spend time understanding your spiritual inheritance in Christ. Huwag lang tayo ng oras. Huwag lang tayo ng araw. Para ano? Understanding your spiritual inheritance in Christ. Unawain natin ano talaga yung mga na-inherit natin sa Panginoon. Ano ba talaga yung mga blessings na tinatamasa natin sa Panginoon? Or wala tayong natatanggap na blessing. Sino rito walang natatanggap na blessing? Kaya sa kaya, yung walang natatanggap ha? Sino rito ang may natatanggap na blessing? Every day. Lahat tayo meron eh. Kaya huwag natin, lalo nung Sunday, sinasabi natin Lord's Day, Worship Day. Huwag natin, maliban na lang ng nag-is between life and death. Pero kung may pupuntahan ka lang kasi minimbita ka, may binyaga, inimbita ka, may kasalan, inimbita ka, pwede ka naman pumunta eh. Basta huwag kong ipagpalit yung blessing ng Diyos sa mga ganyan. Bantayan natin kung ano ang binigay sa atin ng Diyos sa ating buhay. And do not treat it lightly. Huwag mahakyaw ang pagkakilala natin sa Panginoon. Huwag nating babawan yung mga blessing na ginagay ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Yung pagka-umaga, nagising ka, blessing yun eh. Kaya nasabi, they are new every morning. Blessing po yun. Pero na kung hindi ko naman kaibigan. Sabi ko, wala ka na naman tulog. Kasi, ano yun, medyo gumagamit. Wala ka na naman tulog. Ano sabi sa akin? Di bali na walang tulog sa walang gising. Ano gusto? Walang tulog o walang gising? Joke lang po. Number 2 lesson is beware of impulsive decision. Huwag tayo panalos-dalos mag-desisyon. Ngayon, ito yung pinukwento ko sa inyo kanina na si Esau po, nung siya verses 24 to 32, sa inyo yung mga Bible. Esau came back from hunting and was extremely hungry. Galing po sa pangaso si Esau at gutom na siya. Nakutan niya si Jacob na nagluluto at si Esau po ay nanghihingi kagad ng makakain. Kaya lang si Jacob
Egyptian at sinabi niya, ibenta mo sa akin yung pangalan. Ano yung desisyon ni Esau? Ang bilis, di mo na nag-isip. Pagpalit sa pagkain, tuloy-tuloy po si Esau na nagsalita. O, sige. Sabi nga niya, ano ko pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa buto? Ano, okay, sige. Basta bigyan mo ako ng pagkain. Binigyan siya ng kumuha siya ng blessing for a temporary meal. Isang kainan lang. Isang kainan lang. Manumpa ka, sabi ni Jacob, sumumpa ka sa akin na pagkapanganay mo ay binibigyan mo na sa akin. Tingnan niyo po yun. Sinabi ko na sa inyo kanina kung ano yung dapat makuha ng panganay. Una siya magiging leader. Pangalawa, yung double portion of inheritance yung magiging kanya. Pangatlo, magiging siya spiritual leader ng buong bansa ng Israel. Hindi niya yung isip. Basta yung isip niya yung material things, yung temporality, yung isang pinggan pagkain. Ang bilis, ang decision ni Esau without considering the long-term consequences. Ito na. Ito yung consequences. Because he was driven by his flesh rather than faith. Mas pinaguran niya yung kanyang laman, pangangailangan ng laman. Nagugutom siya rather than faith. Alam niyo, maraming tao sa ngayon ay pinagpapalit nila yung kanilang spiritual blessings for momentary pleasure. Number one, sin. Sin. Ito nagkakasala ka. Kasi that's fine. Ngayon, honest, maraming honest. Kasala pa tayo because nasa flesh pa tayo. Pero may right hindi niya ng pag-ibig. At least honest kayo. Ano ba? Bad relationship. Sino dito ang may bad relationships? Financial greed. Financial greed. O kaya yung ating makabundong success. Alam ba? Total. Okay. Sunday, worship service. 10 o'clock. Ito ba? Biglang anong sikap magbibigay ng ayuda 10 o'clock Sunday sa mga taga San Francisco. May matitira kaya dito? Yung hindi nakalista. Sino pupunta kayo para kumuha ng rasyon? Wala. Wala nga magpupunta kayo para sa rasyon. 10 kilong bigas. 1 dosina corned beef. Yung po, ayagan. Siguro po wala talagang makikira dito. At doon lahat kayo ka.
pila. Yun po ang sinasabi ko na pinagpapalit natin yung spiritual blessing sa momentary pleasures. Di po dapat ganyan. Sabi nga sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Wait po. Hindi ka po sa kwento. May dalawang mananampalataya. Papunta sila sa church. May dadaanan sila sa sapa. Pagdaan nila sa may sapa, nakita sila isang malaking isla. Sabi ng isa, uy, ulam. Sigurado na to. Sabi ng isa, church muna tayo. Diba sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Sige na, pumunta ka na. Pag nahuli ko ito, susunod na lang. Punta sa church ng isa, naiwan ko isa, inuli ng isa. Habang inuhuli ng isang believer, yung isda, nag-pray siya, Lord, sorry po. Inuna ko itong isda, ulam na ito eh. Wala kaming ulam mamaya. Blessing ko naman ito. Yun naman isa, habang nasa church, nakikinig kay pastor, ang iniisip, nahuli kaya may brother yung isda. Nahuli kaya? Makatigil kaya ako ng sabaw. Walang iniisip na pag nandun siya sa church, kundi yung isda inuhuli ng brother niya. Eto tanong. Sino po sa dalawang pinalugdan ng Diyos ang blinas ng Panginoon? Sino ba ang nasagot? Hindi niyo alam kung sino blinas ng Panginoon? Wala pong blinas ng Panginoon. Bakit? Paano sila nabigo? Those verse na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Umalis ka, walang ulam. Pagbalik mo, may ulam ka na. Di mo kailangan maghuli ng isda. There, you trade the God's blessing to material blessing. Yan po ang nami-miss natin. Yung pinagpapalit natin, yung ating yung biyaya ng Diyos sa atin, ano pa mas malaki? Noong ako'y tawagin ng Diyos ang maging pastor, at walang, okay, nag-isipan ko, tapos, naisip ko, sino ba ako para tumanggi sa Diyos? Okay, sige. In-accept ko yun. Nung dalawa na lang kami ng aking may bahay, ay sasabi ko. Ang tanong niya sa akin, kinonsulta mo ba ako para maging pastor ka? Marami pa tayong anak na by the time, dalawang anak pa lang ang graduate, tatlo pa ang mag-aaral. Sabay-sabay po yun. College, na high school. Sabi ko sa kanya, hindi ko na department na yun ng Diyos. Kung paano sila mag-aaral, nakakainin. Ang tanong, bless ba ako ng Panginoon? Bless ko ng Panginoon. Open book ang buhay namin dito sa God Almighty Community Church, International Ministry. Hindi ko po pinagpalit sa blessing.
po tayo tagalos-dalos sa ating mga decisions. Kung ano ang pipiliin natin between God's blessing and world blessing. Another 3 point, do not despise God's blessing. Huwag natin paniwalain ang biyaya ng Diyos, verse 33 to 34. Pagkatapos iisaw po ng kainin, yung pagkain, sabi dito sa banal na kasulatan, he despises birthright. Wala na. Kahit anong gawin pa niya, wala na sa kanya yung pagiging paganay. Hindi niya in-appreciate kung ano ang bigay sa kanya ng Diyos. And later in life, na-realize niya kung ano ang ginawa niya at pinagsisihan niya. Pero wala na. Too late na. Hindi na niya mababawi. Hindi niya po mababawi yung kanyang pagpangalan kahit nag-iiyak siya sa harapan ng kanyang ama. Wala na. Kaya natin natin pag-iisipan kung ano yung mga decisions natin. Bakit? Yung ibang opportunities, pag nawala, pinag-verify. Kaya habang may opportunity ka na maglingkod sa Panginoon, habang may opportunity ka na mag-worship sa Panginoon, gawin mo na. Dahil pag hindi mo ginawa, hindi na yan maririgay. Ang kwento ni Esau ay warning, hindi man sa ating lahat, pero warning ito sa mga taong who take their relationship with God lightly. Umakyat ang relationship natin sa Diyos. Minsan, kaya hindi tayo, wala tayong takot na gumawa ng kasalanan dahil yung Diyos binabaliwala din. Lagi natin naririnig kung ano yung ginawa mo, kahit sa dilim, kitang-kita yan ng Diyos. Amen po ba? Warning sa atin ito. Maraming tao na nare-reject ang biyaya na nanggaling sa Panginoon. At sa huli, pinagsisisihan nila yung kanyang decision kung kailan huli na. Okay? Paano natin ito may apply sa buhay natin? Number 1, treasure your work with God. Treasure your walk with God. Alagaan natin ang ating mga gawa kasama ang Panginoon. Don't let anything take you away from Him. Huwag nating hayaan na makuha ng anumang bagay. Makuha tayo ng mga bagay para yun sa ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Sabi nga, sino makakapagpahiwalay sa ating pag-ibig ng Diyos? Gutuman ba? Kamatayan? Hindi. Hindi lahat ng yan ay makakapagpahiwalay sa ating sa pag-ibig ng Diyos. Number 2,
paano natin ma-apply ito? Protect your spiritual inheritance by living according to God's Word. Protektahan natin ang ating spiritual inheritance by living according to God's Word. Anong ibig sabihin ito? Lagi tayo may quiet time or quality time na magbasa ng banal na sulatan para mag-meditate natin doon day and night para may mabuhay natin o ano ang nabasa natin. Sabi nga si Joshua, huwag mong kaliligtaan, basahin ang nakasulat sa aklat na ito, dili-diliin mo araw at gabi upang masunod mo ang utos ng Diyos. At ikaw ay magtatagumpay. Kung gusto natin ang katagumpayan, kung gusto natin ang 2 years life, concentrate tayo sa salita ng Diyos at gawin natin kung ano sinasabi sa atin ng Panginoon. Amen? Kung tayo ngayon, mga naliligaw, repent before it's too late. Magsisi na tayo. Bumalik na tayo sa Diyos. Alam natin that God is merciful. Amen? But time is precious. Mahalaga ang oras. Oo nga. Maawain ng Diyos, bibigyan tayo ng awa. Bibigyan tayo ng blessing. Pero pag hindi tayo nagsisisi, ano ngayon ang ibibigay sa atin ng Panginoon? Mahalaga po ang oras. Kung ako ay medyo nagsisisi sa buhay ko, bakit matanda na ako nung naging pastor? 60 years old po ako nung maging pastor. 60 years old ako nung mag-aaral ng Bible school. Hindi ko na kaya mag-memorize ng mga books. Pero ganoon pa ma, tinanggap ko ang habol ng Panginoon. At siya po ang naging gaway ko sa aking pag-aaral sa Bible school. And maginawa ni Esau, he made a tragic exchange, traded the eternal for the temporal. Nagpalit yung Esau, yung kanyang eternal blessing for the temporary blessing. At karamihan sa atin ngayon, ay ganoon din ang nangyayari. Pinaprioritize nila ang worldly desire over God's blessing. Kung magpapatutuo lang tayo, yung challenge ko sa inyo kanina, kung magbibigay sikap ng ayuda, 10 o'clock in the morning, Sunday, may mag-interact yan dito. Siguro si Jero dito, dahil din siya nakalista. Pero kung nabasa niya, nakalista rin siya, ayan yun, ayan. Amen? So it is a challenge for us. So kung mga challenge dito sa buhay natin, recognize and cherish our spiritual blessing. Recognize natin. Ano ba yung may spiritual blessing sa atin? Ano po, meron. Lahat tayo meron. Make decisions based on faith and fleeting emotion. Pag magdidesisyon tayo, kailangan masaya natin ay ang ating pananampalataya. Amen? Hindi yung ating mga emotion. Pag magdidesisyon kung masayang-masaya ka, baka yung oo mo, pagsisisihan mo balang araw.
Huwag kang magdidesisyon kung malungkot na malungkot ka. Baka yung buhay mo, nakita lang ng mga kasambahay, makabigting na. Dapat magdesisyon tayo according to our faith. That's it. That is our challenge. Number 3, never trade God's blessing for momentary pleasure. Kung nayaya lang tayo ng busino para may sa isang kasiyahan, tigilan yun. Maraming beses na po yan nangyari sa akin. Based on my experience, sa kagustuhan kong kumita, hindi ako ma-attend ng church. Magdadahin na ako ng kung ano. Dati, gitarista pala ako dito sa church. Wala kayong Victoria. Victoria is only 13 years. Gusto kong kumita, pupunta ko sa isang lugar na alam kong kikita. Pero bumabalik ako dito. Bumabalik ko sa bahay na kahit 5 wala. Nagastos ang tapos sa pamasahe. Bakit? Pinagpalit ko ang blessing ng Diyos. Tayo. Amen po? At bago po ako magwakas ng aking mensahe sa inyo, let us learn from Esau's mistake. Hold all God promises with faith and patience. Do not trade your blessing. Mula ngayon, Sunday, kung tayo po pagkagising natin, pinasalamatan natin ang Diyos. I-prepare natin ang ating sarili para pumunta sa gawain ng Panginoon. Amen? Yun po ang pinaka-importante. God's blessing. Yung blessing natin, yung temporary lang po. Parang cellphone. Ngayon, may bago itong buwan na to. Wala pang isang buwan, may lumabas na naman bago. Wala pang naman, meron na naman. Oo, temporary. Puro instant. May instant yan, instant noodle. Instant coffee. Ano pa? Instant ulam. Kaya ang tao ngayon, pag namatay, instant din. Instant din. Ewan po ba? Tandaan, lahat tayo ay may kanya-kanyang blessing na pinagkalooban pa rin. Gamitin natin yan sa paglilingkod sa Kanya. Amen po ba? Ayun po tayo na. Ama namin Diyos, mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umaga nito. Yan kalawin sa amin ang mensahe na kami dito sa ibabaw ng mundo ay hindi tiyang. May mga purpose o kaya kami niligtan. Kaya kami pinuhay ko. Meron kayong purpose namin. Meron kayong calling o meron kayong blessing ibinibigay sa amin. Lord, maraming salamat. Naway, gamitin ang bawat isa sa amin yung mga blessing na ito. Wala po kami, Panginoon Diyos, kung natin.
Lord, maraming salamat. Ngayon po ito ay pinadalangin namin sa pangalan aming Panginoong Diyos, alam din ng Espiritu, at tayo magsabi na, alam pa lang po natin. Tayo po'y patuloy na manalangin ang aming Diyos na dakilan sa lahat, Diyos na tagpat, Panginoong Diyos, at siyang aming Jehovah Jireh, o God, na siya nagpo-provide ng aming pangangailangan. Panginoon, nais lamang namin ngayon sabihin sa inyo, salamat, Panginoon. Ulat namin hindi ito sapat para ibalik sa inyo, Panginoon, lahat, Lord God, ang kapugihan mo sa aming buhay. But Lord, this morning, Panginoon, nais namin, O God, na pasalamat sa lahat ng pagpapala, Lord, na ipinubuhos niyo sa aming mga buhay. Tunay, O Diyos, na buhay ang inyong salita, Panginoong Diyos, at patuloy, Lord God, na ito ginagamit mo para pagpalain ang bawal sa amin. As your children, Panginoon, we have to know kung saan namin, Lord God, ginagamit ang 80% ng aming mga buhay, O God. And Lord, nais namin, Panginoong Diyos, na nakilaan ka sa mga oras ng taon. Maraming salamat po sa inyong provision sa nagdaang linggo at patuloy, Panginoon, sa darating, Panginoon, na isang linggo ng mga buhay. Pagpalaan niyo po ang bawat isa. Bless niyo po kami, Panginoon, kung sa iyo po ang inyong kalakitan at nagbuhos ang pagpala sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon Diyos. Patuloy niyo po kami turuan,
ituyo, O God, sa inyo lamang, Panginoong Diyos, para sa ikalalaban ng inyong ministeryo, O God. We praise you and honor you, O God, at ang panalangin sa pangalan na lamang Jesus. Amen. Tinatanong ko pa si Reverend Dennis para po sa ating closing prayer. Okay, so muna. Bago po tayo magtok sa ating pagbukas sa panalangin para sa araw na ito, ay po isang napakahalagang araw ng linggo. Pagka meron po tayo isang kapatiran na may gusto sabihin sa inyo, it is a public